Muli magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Sec Jing Paras. Sec, magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw naman po muli sa ating mga mamamayan. Lalo na ngayon, abalang-abala ang ating mga mahal na mga mamamayan. Dahil po sa kabulastugan na nangyari sa ating Senado na itong mga hangal at mga walang hiya na mga membro daw sila ng minority, nadagdagan lang sila ng isa, naging 12 sila, ay pwede na silang mag-take over at magsagawa ng mga illegal na aksyon at magtanggal ng mga miyembro ng Senado tulad ni Bato, tulad ni Jinggoy, who are still bona fide members, at ini-exclude na nila sa kanilang hanay at sila nagkakonduct ng eleksyon na wala naman silang quorum, paring Eli. So anong masasabi mo muna bago natin ipalabas itong mga hungal na ito? Okay, siyempre nakakapagtaka dahil sa maliwanag po sa ating saligang batas kasi ang Senate membership ay nananatiling 24. So yung constitutional quorum ay 13 kasi 24 12 plus 1. Yes. So, yun, kung if only 12 were officially present, walang quorum yan. Okay. Di ba, ikaw, Sec Jing, bilang isang dating mababatas, kongresista at isang abogado, ano ang pwede mo ba maipaliwanag ito sa ating mga taga-subaybay? Well, the majority as provided for in Article 6, Section 16, Paragraph 2, the quorum is of both houses. In the House, the quorum is the majority of all members present. In the Senate, it's also the same. The quorum constitutes constitutes the majority of all members not present of all members. So kailangan kung 24 ang members, dapat majority plus 1. I mean 12 plus 1. Kalahati ng plus isa. Half plus 1. So yung binabanggit mo, Sec Jing, kanina, base yan sa 1987 Constitution. Pero yung Senado mismo ay inadapt nila yung Article 6 na yan at yung sa Constitution. Ito, ipakita mo yung sa Rule 1, nakalagay dyan kung paano yung pag-i-elect ng mga opisyal ng Senado O yan, sige. Para mapanood at natin mga viewers. Yan, dito mismo sa rules ng Senate, under Rule 2, Election of Officers, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. So, 24. So, yun po mga kababayan. Ngayon, bigyan natin ng magandang context or perspective itong nangyayari. Itong kumag na in-check na senador, na galit si Miriam dito sa pamilya na to, Miriam Santiago, itong si Gatchalian, tingnan mo itong kasinungalingan ito. According to this Gatchalian, quorum of 12 is based on the majority of 22 senators. Okay. Paano naman naging 22 ang basihan? How can you have 22 senators when there are 24 members? Ibig sabihin, itong sila Gatchalian, sila Tutasen, at saka itong si Coratong Baleleng Senator, ay inalis na lang ang membro si Jinggoy at saka si Bato? Are the two senators, Bato and Jinggoy, no longer members of the Senate? That this Gatchalian is claiming that there are only 22 members of the Senate. Paano nangyari yan? Tapos yung 22 ang babasihan nila porque nakakuha sila ng isa, nakabingwit sila ng isang walang hiya, ginamit nila na yung kanilang maniobra para makumbinsi itong isa, nag-jump ship, at ngayon 12 sila, majority na daw kasi 22 lang ang bilang.
ay tingnan po natin itong kalokohan na ito. Let's look at the Constitution. Yan, maliwanag. Nakalagay. Oh. Quorum requirements. Article 6, Section 16, Paragraph 2, 1987 Constitution defines the quorum requirements for the Senate and the House of Representatives. It states that a majority of each house constitutes a quorum to do business, though a smaller number may adjourn from day to day and compel the attendance of absent members. So ito yung definition. Definition of quorum. A Okay. majority of all the respective members of each house must be present to legally transact official business, hold votes, or pass laws. Majority meaning kung 24, 12 plus 1. Hmm. Ito, kasabi nito, with 24 total senators, a constitutional majority of 13 is required. Therefore, at least 13 senators must be physically present for the Senate to conduct business. Kanina sa session 12 lang sila ng Okay. present. So, ngayon, napaka matindi ang illegality ng ginawa nitong mga hungag na ito. It's a decision which was so irrational and so forceful para lang masatisfy yung sarili nila because of their fear that tomorrow the schedule for hearing by the Blue Ribbon Committee will be held, and for sure these people will be mentioned as those who have received maleta, especially yung 18 Marines will now be summoned. Tingnan mo itong traidor daw itong Escudero na ito. Tingnan mo ang statement nitong kumag na ito. This is not a political contest. I am not taking sides. I am taking a stand for the Senate. My allegiance is not to any faction, personality, group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal, or choosing one group over the other. This is about duty. Anong duty? Kasama ka nga nag-elect. Napakagago mo talaga, pare. Kasama ka nga sa nag-elect nung kay Pia Cayetano Kasama ka nga sa nag-elect kay Marcoleta. Kasama ka sa nag-decide na mag-hold ng hearing bukas. Bakit you have betrayed your colleagues? Dahil ba takot na takot ka? Ito yung sinasabi ni Boying Rimulya against you. Kasi kurakot ka daw Sabi ni Boying Rimulya, ito. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Ikaw, Escudero, ganun ka naman talaga, maski magkasama pa tayo sa House noon Hindi talaga alam yung pagkatao mo Sinipa ka nila, pinag-aagaw yung wine mo, pinahiya ka pero andyan ka pa rin. Hindi ka daw makatanggi kay Ochoa at kay Ma'am Pero anong sinasabi ni Jinggoy, pare? Siya inooperan pero naninindigan siya. Sinabi ni Jinggoy na hindi daw siya aatras maski inoperan siya na alisin yung kanyang kaso or hindi itutuloy yung kanyang kaso basta tumalon lang siya. Itong isa walang backbone. Itong si Isko walang backbone. Tingnan mo, ganun din ang ginawa nila sa kanya pero bumigay siya at ginawa niyang gulo ngayon ang Senado because the 12 senators who attended
and usurp the powers of the majority when they are not majority because they are only 12. Under the Constitution, kailangan ng 13 na majority. They usurp the power, they declare all seats vacant. Pero, how can you declare when you don't have the majority of 13? So, what you're doing is terribly illegal. Sinasite probably ng mga sinasabi ngayong nagmamaang-maanga na magagaling na abogado, yung Avellino versus Cuenco. Hindi po applicable yun dito. At saka kaya nga, pinabayaan ng Supreme Court yun. Because that belongs to the 1935 Constitution. When political questions are highly respected by the Supreme Court. But we are now in an era of the 1987 Constitution where the fathers of the Constitution has bring about this issue on the so-called power of judicial review. This is a very heavily act of grave abuse of discretion by these 12 senators, paring Eli. So, alam mo, they are pitting people versus people. Marami pong hindi papayag dito. Dito sa ginawa ninyo. Because klarong-klaro kayo, mga hungag dyan, mga kupal na mga senador, klarong-klaro na ayaw nyo magkaroon ng investigasyon para matumbok kayo. Lalo na itong isang senador dyan na sinabi nung 2 o 3 Marines na nagdala sila ng 5 maleta doon sa kanyang opisina sa May Pasay. Ito namang isa, daldal ng daldal itong Amerikano. Itong Amerikano walang hiya. Amerikano ka, nagpalsipay ka pa ng dokumento mo, birth certificate sa Amerika. Tapos magmamalaki ka dito sa Pilipinas, Amerikano ka naman. Ito, pag ikinatati itong kumag na to, sinasabi nitong Erich Sylvester na ito, takot na takot siya. Kaya tinanggap niya para masigurado talaga paring Eli na hindi matuloy yung investigasyon. Tinanggap niya ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Napakawalang hiya. Pero kasi, bakit? Dahil siya sangkot. Ito, pakita natin sa Billionario Channel. Higit 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Billionario News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Representative Ed Vic Yap. Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, tulad ng Silver Wolves Construction at Skyard Aviation. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Nakuha ng Billionaire News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating ACT-CIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Hindi ka ba matatakot, Erwin Tulfo? Takot na takot ka. Kaya
lahat ng gagawin mo, ginagawa mo lahat na i-prevent yung Blue Ribbon Committee na ang subcommittee chairman ay si Ginoong Senador Rolante Marcoleta. Why? Because bakit po takot na takot ito si Eric Sylvester? Isang Amerikano na nagpapanggap na Amerikano, pinalsify yung kanyang dokumento, born daw siya in Hawaii, tapos ngayon naghari-hari dito sa ating bansa. At kumurakot ng 120 million na donation, allegedly, na nanggaling. Mabuti sana kung katulad yan kila Dante Marcoleta at yung kanyang mga nakalap na donation ay hindi nanggaling sa flood control fund. Ito, galing kay Eric Yap at saka yung kapatid na si Marcos mismo ang nagsabi na kinuha na ng AMLAC dahil sa kurakot nitong dalawang magkapatid, di ba? So kung galing sa kurakot yung dinonate sa'yo, you are a suspect. Bakit ang ating ombudsman ay si Marcoleta lang? Ito, mas malaki ang donation nito, 120 million. Ano masasabi mo pare, Eli? Yun nga, ang question niya kasi siya ang magiging chairman ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Paano kaya ang investigasyon nito? Hindi nga, ikaw, 120 million ang donation nito. Bakit hindi inimbestigahan? Bakit si Marcoleta ang tinumbok kaagad ng ombudsman? Tapos ito, daldal ng daldal against the majority Senate members. Tapos ngayon, siya magsi-chairman sa isang komitibo na huwad. Walang basihan dahil 12 cannot become majority. You know, when you talk of declaring all seats vacant, you have to have 13 members, paring Eli. Not 12. At nakakatawa, obvious na obvious, they had all the chances of illegally electing a Senate President. Bakit pro tempore lang ang inelect? Takot na takot ba sila na palitan si Cayetano? They could have changed him using their fake numbers, which is 12 versus the 13 that is required by law. Pero ito, Sec Jing, ang tanong kasi, kanina nung nag-elect sila, nung na may sesyon ay inelect nila si Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Pero in-adjourn na, sinidye. Tapos ngayon, nasa labas na ng Senado, nagsabi, hindi, ang Senate President ay si Gatchalian. So, pwede ba yung ma-declare nasa labas? Paano maging Senate President yan when he was elected on the floor as Senate pro tempore? Pwede ba yan mag-caucus sila by means of a caucus, i-transform nila yung Senate pro tempore into a position of a speaker? Pangalawa, you know, napakaligal nung ginawa nila kay Tano nung isang araw. They were 13, including Bato. And they really provided legality to the process kasi 13 sila. And the magic number, according to the Constitution, is majority of the Senate is 13. 12 plus 1. 12 plus 1. And they were 13. Ito ngayon, it can never be majority because paano naman masabi ni Gatchalian na 22 lang sila pero nakapag-declare na sila ng all seats vacant? Are you now saying that there are only 22 members na in-expel nyo na ba si Bato? In-expel nyo na ba si Jinggoy? They are still bona fide members. They are declared innocent until proven guilty. There are no rulings by the court that they are out. They are prohibited from holding office because they have been guilty of a crime. They are not guilty of a crime. So,
legally speaking, constitutionally speaking, they are still members. And being members, there are now 24 members. So there can never be 22 members. Yung Abilino versus Cuenco does not hold water here. Ah? Kasi, sige, ako na-research ko yan, yung hindi pwede mong i-cite yung Abilino versus Cuenco. Kasi yan, 1949 nangyari. So, 1935 Constitution. Oh. Pero under the 1987 Constitution, the Supreme Court has expanded power to determine whether a branch of government committed grave abuse of discretion. Yes, yung power of judicial review. Judicial review. So, nag-iba na. Oo, Diba? So, oo. hindi mo pwedeng gamitin yung Abilino versus Cuenco. That's right. Sandali. Tingnan natin yung ruling ng court, ha? Ito. Abilino versus Cuenco, GR number L2821, decided on March 4, 1949. Oh. Ito nakalagay. Abilino went to the Supreme Court and filed a quo warranto petition. Hindi na siya pwede. Pero doon sa kaso na Abilino, when the Senate convened a session, there was quorum. There were members of the kaso noong kasagsagan nung umalis sila Abilino. Ang natira na lang 12. Kasi 22 sila eh. Oh. Yung 10 umalis sila. Oh. So nobody stood up and called for a quorum call. So the presumption is when it started as a quorum, carried yun. Kasi ang presumption there was quorum. Walang nagtawag ng quorum call eh. So in the beginning there was quorum, tapos 12 ang natira, nagbutuhan yung 12, na-elect si Cuenco. Oh. Ngayon, since nagiging valid na yon, the act was valid, saka lang nagreklamo si Abilino. Sabi ng Korte Suprema, hindi na yan pwede. And besides, the issue of an inner, event in the Senate, it's a political question. Pero now, that's not, Nung panahon na yon, that's not applicable anymore. nung panahon yung pwede sila. The Act of the 12 in usurping the powers of the majority of the Senate is an act of grave abuse of discretion, amounting to no jurisdiction, excess of jurisdiction. So, farce lahat yang ginagawa nitong, maski sumama pa itong si Escudero, na tinraidor niya yung mga grupo niya, dahil ganon ni Ochoa, at yung kanyang amo na partner niya sa law office na babae dyan, ay bumaliktad si Cheese dahil takot na takot kay Boying Rimulya. Natakot siya na magiging katulad siya ni Jinggoy. Pero si Jinggoy, ibang klase yon, naninindigan. Pero itong, ano ba ito? Sabi nila, ano ito? Batoy-toy? Hindi ko alam. Oh. Walang backbone ito si Escudero. So, yun po ang takot na takot siya na masampahan ng at makukulong katulad ni Jinggoy. Kaya lumipat. Lumipat. Okay? So, yun po ang nangyayari. Anong masasabi mo, Paring Eli? Okay, so abangan natin at siguro maganda iakyat ito sa Supreme Court at kung ano man ang legalidad kasi sa ngayon, base sa ating saligamatas, 13 po ang kailangan para maghalal ng Senate President at iba pang opisyal ng Senado. Okay, so huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell
Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo.